ngayon guys, andito tayo sa ating Google Chrome. So isi-search natin yung SSS. Lalabas naman agad siya. So pindutin natin. So pagkapindot natin, dito tayo mapupunta sa members login. So dahil wala pa kayong account, yung gagawa pa lang na account, click nyo tong nasa baba, itong register. So pagka-click nyo yan guys, ito yung bubungad sa atin, itong reminders. So kailangan, ito yung mga requirements na kailangan mo para makapag-register ka online. So kailangan din pala ng UMID card. Isa sa pipiliin mo UMID card. Kung wala ka namang UMID card, pwede naman yung SSS number mo na naka-registered na sa kanila. So kailangan yung number na gagamitin mo registered na sa SSS. Tapos marami pa. So pili na lang kayo kung ano yung meron kayo. So kung wala kayo diyan, so kailangan niyo gawin, pumunta muna kayo sa pinakamalapit na SSS branch para ma-registered yung mga email number nyo na active pa, na active na ginagamit nyo. So kung okay naman kayo dito, meron kayo, search, check nyo na lang yung my box sa kaliwa. Yan. Tapos i-proceed nyo na lang. So dito guys, dito na kayo mag-fill up. So kailangan meron na kayong SSS number. So dyan nyo na ilalagay yung sa CRN or SSS number. Tapos kailangan din may email kayo dahil i-confirm nyo yung email nyo. Tapos maglalagay ka ng preferred user ID mo. Tapos i-confirm mo rin. Tapos surname, last name, tapos given name, middle name. So kailangan kompleto. Date of birth. Yan. Tapos yung address nyo. So dito naman pwede ka mamili, kung halimbawa kung nasa probinsya ka, check mo lang yung box ng province. Metro Manila naman, yan. So pipili ka kung anong barangay ka, tapos lagyan mo rin ng zip code. So dito, ito yung sinasabi ko na yung preference mo kapag nag-registered ka. So kung meron ka namang UMID ID, madali na lang sa'yo ito. Pero kung wala, kailangan yung mobile number mo is naka-registered siya dun sa SSS para mabilis nilang maging successful yung registration mo. So kung wala ka pa niyan, kailangan mo pang pumunta sa SSS para ipa-activate doon or para updated na yung record mo doon. So meron ka ng email address na activated doon, tapos SS number. So hindi ka na mahirapan mag-register sa online. Okay? So kung okay na, pwede nyo nang i-check yung I'm not a robot, tas yung terms of service. Yan. So pag okay na, i-check nyo mabuti, okay na. Tapos pwede nyo na siyang i-submit. So kailangan yung mga email address nyo, kailangan active. Kasi doon sila mag-send ng resulta kung successful ba or failed yung pag-apply mo. So okay. So guys, kung after nyo mag-register, meron kayong marireceive na email galing SSS. Yung email na yon kung ano yung status ng registration nyo, kung pasado ba or hindi. So meron din sa mga successful registration naman, meron silang marireceive na user ID tsaka activation link para sa kanilang password. So kung successful na kayo, pipindutin nyo lang yung link para makagawa kayo ng password. Okay? So kailangan ma-activate nyo siya ng within 5 days. So mag-i-expire siya ng pang 6 days. So kailangan ma-activate nyo agad. So pag na-activate nyo na siya guys, pwede na kayo mag-login sa website ng SSS para ma-view nyo na yung mga contribution nyo, yung mga loan nyo. So convenient na siya. Hindi ka na kailangan pumunta pa sa mga branch. So hindi ka na mamamasahe. So hanggang dito lang guys. So maraming salamat kung nakaabot ka dito sa dulo ng video. At sana huwag mo nang kalimutang i-subscribe at suportahan ang ating munting channel.
At once again, maraming salamat sa inyo. Thank you.